Mga kababayan, pag-usapan natin ito na rally ng mga Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta Park. Mga kababayan, hindi po ito simpleng transparency rally. Ito po ay political pressure ng dating nagluklok sa mga Marcos at Duterte tandem. Itong mga ito, sila naman ang nagluklok diyan. Okay. Sa harap po ng krisis ng pamahalaan, bigla pong nagsulputan ang mga sunod-sunod na mobilisasyon mula sa Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord movement, itong Kingdom of Jesus Christ, at sari-saring pro-Duterte blocks tulad po ng PDP Laban, mga DDS influencers. Ang tawag po nila ay Rally for Transparency. Pero ang tanong, transparency para kanino? At laban nino? Okay. Kung titingnan natin mga kababayan ang komposisyon nitong mga nagrarally-rallying ito, malinaw na hindi ito simpleng moral crusade. Ito ay coordinated political pressure campaign mula sa mga grupong mismong nag-endorso kay Marcos at kay Sara Duterte noong 2022. At kung sinusuportahan mo ang dalawang makapangyarihang naghatid ng bansa sa resesyon, overpricing, kahirapan, corruption, at kawalan ng direksyon, hindi ka pwedeng magpanggap na inosenteng concerned citizen. Kaya itong mga pinagagawang ito ng Iglesia ni Cristo, ito pong rallying ito ay hindi po ito para sa bayan, kundi para sa kapangyarihan. Kapag pinagsama-sama mo po ang INC, itong KOJC, PDP Laban, plus mga DDS, mga grupong lumabas tuwing kritikal ang sitwasyon, hindi po yan transparency. Ang itinataguyod nila, power realignment ang nasa likod po nito. Hindi nagtayo po ang Iglesia ni Cristo ng 3 araw na rally dyan sa Luneta para magdasal. Hindi, walang dasal. Hindi kasama ang mga veteran Duterte propagandists kung anti-corruption drive lang ang pakay. At hindi rin nagmo-mobilize ang INC ng ganito kalaki kung walang political stake. Pakinabang nila yan, syempre. Sino ang nagtatago sa likod po ng transparency? Nakakatawa at nakakagalit na isinusulong nila ang pananagutan. No, pero ayaw nilang harapin ang katotohanan ng sila mismo ang nagloklok sa Marcos Duterte tandem. Kung may accountability, silang hinahanap, bakit hindi nila simulang harapin ang sarili nila? Tanungin nila, bakit nila ibinoto at nakinig sila doon sa kanilang pinuno na sinasabi nilang iboto itong mga ito? Sila po ang pumilit sa unity. Oh, di ba? Sila po ang nagbenta sa sambayanan. Oh, sila ang nag-blessing sa tandem na nagdala sa atin sa overpriced na mga fertilizer, confidential funds, drug war killing, mismanaged budget. Oh, kung may dapat man sisihin, no, sino ang dapat sisihin ng mga yan? Tingnan muna nila ang kanilang sarili. Sila, bumoto silang nakapikit. Oh. Ito pong 3-day rallying ito ng mga INC, ng mga Iglesia ni Cristo, hindi po ito panalangin. Hindi rin yan vigil. Hindi rin spiritual gathering. Ito po ay political signal na isang tahasang mensahe sa Malacanang. Kaya naming magpakilos. Kaya naming mag-escalate. Yan yung sinasabi nila. Hindi kailangan sabihin people power. Sapat na ang pagsabay-sabay ng mga bloke na ito para maintindihan na may gusto silang makuha sa gobyerno. Ano yon? Proteksyon, pabor, pagbaliktad sa political tide laban sa Duterte camp. Yan ang gusto ng Iglesia ni Cristo. At bakit ngayon lang? Bakit sabay-sabay? Simple lang naman yan. Lumiliit po, mga kababayan, ang pwersa ng Duterte camp. Lumalakas po ang galaw laban sa kanila. Mula sa ICC hanggang sa national budget scandals. At tulad po ng lahat ng political dynasties, kapag nasukol, lumalapit sila sa mga makinaryang dati nilang ginamit. Religious blocks, hyper-loyalist network, at kung ano-ano pang mga grupo. Hindi po ito faith-based awakening. Ito po ay panic-based mobilization. Ano po ang tindig natin dito? Hindi natin pwedeng tanggapin na tuwing may power struggle sa taas, gagamitin ang ordinaryong tao bilang props sa entablado ng politika. Tuwing tayo magbubulag-bulagan sa naratibong ito na moral daw ang laban, samantalang ang mismong mga lider nila ay tumakbo mula po sa pananagutan. Wala na baga? Oh, ano ang hamon sa ating mga kababayan? Kung tunay silang may naghahangad ng transparency, bakit hindi nila i-demand ang full audit ng mga Marcos budget at ng Sara Duterte confidential funds sa mga ninakaw ng panahon? Bakit hindi sila mag-rally para sa ICC? Bakit hindi nila singilin ang mga inendorso nilang mga politiko? Kaya itong Iglesia ni Cristo ito, hindi ito pagdarasal, kundi kung ito po ay for transparency ang laban nila, ano to
nagpapakita ito ng political na hawak, no? Para po ito sa survival, para ito sa alliance, at power recalibration. At katulad ng dati, no, ang nakasanayan na ang mamamayang Pilipino po ang nagiging chess pieces sa laro, o sila ang nagiging pawn nitong mga elitistang pwersang ito na sila mismo ang nagtulak sa atin sa bingit ng krisis at kahirapan. Kaya, anong nangyayari? Ito pong rally-rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay hindi ito para sa transparency. Sila mismo ang nagluklok sa mga magnanakaw sa kabangbayan. Sila ang nag-i-endorso. Sinusulatan sila ng mga politiko. Ngayon, magtatawag sila ng transparency at accountability. Kalokohan yan.